Mukhang maganda ang gising mo ngayon, anak ah. Ang aga mo naghanda ng pagkain. Kain ka na, Tay. Pinagtimpla na rin po kita ng kape. Salamat anak sa paghahanda ng pagkain. Mamaya pupunta na ulit ako sa taniman natin. No? Sige, Tay. Sana maging okay at maganda na ang tubo ng ating pananim. Grabe, bakit biglang naging maganda yung tubo ng mga mais? At ang lupa lumambot at hindi matigas? Kahapon lang ang tigas ng lupa at ang pangit ng tubo ng mga mais. Salamat, Panginoon, sa magandang biyaya na iyong ibinigay. Tay, magbuko juice ka muna, pampawala ng uhaw. Salamat, anak. Nakakagulat, anak. Biglang gumanda yung tubo ng mga mais. Salamat naman kung ganun, Tay, para hindi ka na po mamblema, Tay. Oo nga, anak, salamat talaga. Mamaya magpapaharvest na ako para makabenta na. Hanggang ganda-ganda ng tubo ng mga mais. Mukhang makakabenta kami nito ng malaki-laki. Saan galing yung mga mais? Ba't ang dami yung harvest ngayon? Galing po to sa taniman ni Boss Nestor. Ang dami pa po doon na hindi namin na ha-harvest at nakakarga. Paano naka-harvest ng maraming mais tong si Nestor eh? Kahapon lang ang pangit ng tubo ng mga mais niya. Salamat talaga ng marami, Bagwis, nang dahil sa'yo, nagkaraon ng magandang ani si tatay ng mga mais. Makakabayad na kami kay Don Pakundo. Hindi ko talaga lubos isipin na may taglay ka palang kapangyarihan. Malaki talaga ang naitulong mo sa amin. Ipaharang mo yung sasakyan ng mga mais sa ating mga bayarang pulis at yung mga pananim ni Nestor na mais, sunugin nyo ngayong gabi. Masusunod, boss. Akala mo, Nestor, makakawala ka sa akin? Ako pa rin ang aangkin sa lupaing ito at wala kang magagawa. Sir, ano po ba violation namin? Bakit niyo po kami hinarang? Overloading kayo at yun ay labag sa batas trapiko. Sige, tsumpiskahin lahat ng karga nila at dadalhin natin sa station. Ikaw, driver, akin na yung lisensya at rehistro ng sasakyan mo. Sir, maawa naman po kayo sa amin. Magdi-deliver lang po kami ng mga mais sa merkado. Huwag matigas ang ulo. Baka makasuhan pa kita at dagdagan yung violation mo. Don Pakundo, okay na po. Naharang na po namin at kinumpeska na po namin yung mga kargang mais. Sige. Daanan po namin mamaya dyan ng pera. Mukhang masaya ka ngayon, Tay, ah. Maganda ba yung ani ng mga mais? Oo, anak. At ayun, pinadeliver ko na sa merkado at para maibenta agad. Salamat naman at ganun, Tay. Makakabayad na rin tayo kay Don Pakundo, anak. At mapapanatag na rin ang loob ko. Tay, ba't malungkot na naman yung mukha nyo? Gumagabi na, anak. At hindi pa rin bumabalik yung mga nag-deliver ng mga mais galing merkado. Baka naaberya lang yung sasakyan, Tay. Nag-aalala lang ako, anak. Baka napano na sila sa daan at bakit kay tagal nila nakabalik? Tay, magpahinga ka na lang sa kwarto mo at ako na mag-aantay sa kanila dito. Sige, anak. Maraming salamat. At napagod rin ako kanina kaka-harvest. Sayang naman tong mga rosas namin, parang nalalanta na ata. Bagwis, ano ba ginagawa mo dito sa labas? Ang kulit-kulit mo talaga, maliit na bagwis. Wow, nabuhay bigla yung mga pulang rosas at ang ganda-ganda ng tubo. Ang galing talaga ng kapangyarihan mo, Bagwis. Kailangan ko ikalat tong gasolina sa buong maisan. Boss, nagawa ko na po yung pinag-uutos nyo. Sinunog ko na po ang taniman ng mais ni Nestor. Magaling, magaling. Maaasahan ka talaga. Ano ka ngayon, Nestor? Wala ka nang mahaharvest na mais bukas? Gawin mong malinis ang trabaho mo dyan at huwag ka mag-iwan na kahit anumang bakas o ebidensya. Opo, boss, masusunod. Ako na po bahala dito. Mukhang masyado nang gumagabi at wala pa rin yung nag-deliver ng mga mais. Siguro ipagpapabukas ko na lang siguro ang pag-aantay. Halika na, Bagwis, at tayo'y matutulog na sa kwarto. Maaga pa tayong gigising bukas. Tay, pupunta po ba kayo ngayon sa taniman ng mais? Sasama po ako. Oo, anak. Maya-maya pagkatapos natin kumain, puntahan na natin yung taniman. Anak, yung mga nag-deliver ng mais, nagpunta ba dito kagabi? Hindi po, Tay. Matagal nga akong nag-antay kagabi. Baka dadating po ngayon, Tay. Bakit kaya natagalan yung mga yun bumalik dito? Baka nasiraan lang po yun ang sasakyan, kaya hindi pa nakabalik agad dito, Tay. Anong nangyari dito sa taniman ng mais? Ba't nasunog lahat ba? Grabe naman yung nangyari dito. Aksidente lang kaya ang pagkasunog o sinadya ito? Anak, sino naman kayang tao ang walang awang gumawa nito?
Sinunog talaga lahat ng pananim na mais at wala talagang itinira, Tay. Anong nangyari dito sa taniman ng mais mo, Nestor? Bakit naging abo na lang? Anong ginagawa mo dito, Don Pakundo? Ba't naparito ka? Nandito ako para tingnan yung lupain nyo na magiging akin na sa susunod na buwan na. Hindi kami papayag ni Tatay. At hindi mangyayari yun, Don Pakundo. Wala na kayong magagawa, hindi na makakabayad yung tatay mo sa kanyang utang, kasama pa yung interest, lalo na ngayon na wala na siyang taniman ng mais. Kawawang Nestor. Magaling yung ginawa mong pagsunog sa mga pananim na mais ni Nestor. Pag uwi natin sa bahay, bibigyan kita ng bunos. Ano nang gagawin natin ito, anak? Wala na tayong taniman ng mais. Huwag ka mag-alala, Tay. Magagawan rin natin to ng paraan. Ano po? Ba't po sila nahuli? At sang presento po sila ikinulong? Sino yung tumatawag sa'yo, anak? Yung nag-deliver po ng mais natin kahapon, nahuli daw po sa checkpoint, Tay. Kaya pala hanggang ngayon hindi pa sila nakakabalik. Pupuntahan ko muna sila anak sa police station, baka may magawa ako para makalabas sila. Sige, Tay, maewan na lang po ako dito. Kaibigan kong Bagwis, maaari mo ba akong tulungan maibalik yung pananim namin na mais? Please, kaibigan kong Bagwi. Wow! Ang galing mo, kaibigan kong Bagwis! Tumubo ulit yung mga pananim na mais. Siguradong matutuwa nito si Tatay pagbalik niya dito. Sir, ano po ba naging violation po ng delivery boy ko ng pananim po namin na mais? Overloading po yung sasakyan na ginamit. Magkano po ba mababayaran sa violation po na overloading, sir? Nasa 5,000 pesos ang kailangan mong mabayaran. Pagkatapos po ba mabayaran, sir, marirelease na po ba pati yung mga harvest kong mais? Hindi na marirelease itong mga mais mo. Kumpiskado na. Bakit naman po kumpiskado yung mga mais, sir? Huwag ka na madami pang tanong. O baka gusto mo pati ikaw maisali ko sa violation at hold pa kita kasama ng mga mais. Sige sir, babayaran ko na lang yung violation na 5K at aalis na kami. Mabuti naman at madali kang makaintindi. Sige na, bayaran mo na at umalis na kayo dito. Grabe, pati ba naman yung mga na-harvest na mais, kinumpes ka pa? Ano gagawin ko ngayon? Wala na kaming maibenta sa merkado. Doble yung malas ko ngayong araw na to. Una, nasunog yung taniman ng mais. Ngayon naman, kinumpis ka yung mga mais na sana i-deliver na. Anak, bakit biglang tumubo ulit yung mga mais? Paano nangyari to? Magpasalamat po tayo kay Bagwis, Tay. Siya po gumawa na patubuin ulit yung mga pananim niyong mais. May kapangyarihan ba yung munti mong alaga, anak? Opo, Tay. Kaya niya pong magpatubo ng kahit anong pananim. Tay, ano na pala nangyari sa lakad mo kanina? Naibenta na ba lahat ng na-harvest? Malas nga, anak. Kinumpes ka ng mga pulis, pati yung mga na-harvest na mais. Bakit naman nila kukumpeskahin yung mga mais? Parang hindi naman yung tama. Nagtaka nga ako, anak, kung bakit nagkaganon. Pero wala akong nagawa kundi iwan na lang dun yung mga mais. Sige lang, Tay. Huwag ka na malungkot. Tutulungan kita maghanap ng bibili ng mga mais natin doon. Maraming salamat anak. Para naman may maibayad na tayo kay Don Pakundo. Don Pakundo, okay na po. Kinumpes ka na namin yung mga mais ni Nestor. Mabuti naman kung ganon, ibibigay ko na yung pinangako kong bayad sa inyo. Maraming salamat dito sa pera, Don Pakundo. Basta parating nyo lang susundin ang mga gusto ko, magkakapera kayo sa akin. Bukas pupuntahan natin ulit si Nestor at baka nagbago na yung isip niya at gusto na niyang ibenta yung lupain niya dahil wala na siyang pera at taniman. Ano ka ngayon, Nestor? Gigipitin kita hanggang sa maibenta mo sa akin yung mga lupain mo. Wow! Totoo nga! May kapangyarihan yung munting alaga ng anak ko. Maraming salamat pala, munting Bagwis, sa pagtulong sa amin. Ang swerte namin ng anak ko at ikaw yung naging alaga namin, munting Bagwis.